Good morning guys. So it's December 23. Malapit nang magpasko. At least ngayon walang traffic. Papunta na akong office. So today, pwede nating, ang topic natin is paano makaalis sa kahirapan. Well, ako ibibase ko to sa on my own experience. So ikwento ko lang medyo mas kung paano yung tingin ko naging pinaka kinailangan kong gawin para maging punta ako sa kung nasaan ako ngayon sa buhay na medyo mas nakaluwag-luwag. So at first, ang pinaka-importante for me is yung disiplina sa sarili. Sa mga ginagastos natin, yan, isa yan sa mga pinaka-importante for me. Kasi kung malakas ka kumita o kumikita ka pero malakas ka rin gumastos, mahilig ka bumili ng mga gamit, mga branded na items, sapatos, ganyan, wala din, hindi ka rin makakaipon. Tapos sumunod is yung tao sa paligid mo. Kasi yung mga tao sa paligid mo, yan yung hahatak sa'yo either pataas or pababa eh. Pero usually kung meron kang barkada, tapos wala namang kayong ibang inatupag, kung hindi yung mga happy-happy, yan yung makakalakas makahatak sa'yo pababa. Kasi usually yung mga tao sa paligid na mga kaibigan na ganyan, wala kayong ibang inatupag kung di lumabas-labas, gumimik o party. Depende sa barkada mo o sa kaibigan mo. Tapos yung iba pa dyan, once na nakakalamang ka o nakakaangat ka, imbis na i-push ka sa kung ano mang ginagawa mong racket, minsan nakakatakin ka pa niyan na tara, punta tayo, inom na lang tayo, bukas na yan, ganyan. Yung mga ganon. Kung ganon, yun yung isa sa mga sinasabi kong example na hahatakin ka baba. Mahatak, syempre kung kaibigan mo yan, sanay na kayo sa isa't isa, inaayain ka sa ganon. Hanggat hindi ka marunong tumanggi sa mga ganon, wala, talagang mahihirapan kang umangat. Kasi syempre every now and then yan, di lang ngayon yan, lagi ka nang mahahatak sa mga inuman, ganyan, imbis na nagtatrabaho ka. At saka yung kinikita mo, syempre napupunta ron, imbis na naiipon mo, napupunta sa kung saan-saan lang. Next is stream of income. So aside sa pinaka-passive income mo, let's say kunyari empleyado ka, kailangan magkaroon ka ng another source of income, which is siguro magnegosyo ka o mag-sideline ka ng benta, buy and sell. For me, yun yung nag-work sa akin. Kasi ako, before, pagka-graduate ko, nagtrabaho na kaagad ako. And then at the same time, sa second work ko, yung nagkaroon ako second work, doon ako nag-start na magbenta ng kung ano-ano. So yung nauso yung power bank, ayan, nagbenta ako ng power bank. And then yung nauso yung monopod, I think isa ako sa mga nauna sa nagbenta ng mga monopod. Nung lumabas yung monopod, ayan, nagbebenta na rin ako. Medyo napaaga ako sa monopod. So kahit pa paano, nakaipon naman ako. Sabihin niya natin, umabot akong 6 digits. Yan, dyan ako umabot sa 6 digits lang naman. Kasi nga malakas din ako gumastos. Tsaka mga panahon na yun, wala pa akong disiplina. Panay, meron akong stream of income, pero wala akong disiplina. Mahilig akong gumimik-gimik, mahilig akong sumama sa barkada, ganyan. Maraming kalokohan. So yun yung isa sa mga challenges ko. Mahilig akong bumarkada before. Hindi ako nagfo-focus sa trabaho. Hinahaluan ko palagi ng laro. Parang feeling ko, yung thinking ko nun is YOLO, work hard, play hard, ganyan. Pero hindi hindi siya ganoon, hindi siya okay. Akala mo lang work hard, play hard, okay. Siguro kung work lang talaga, kasi parang hindi ka makapag-focus sa isa eh. Parang pinagsasabay mo. Mahirap pagsabayin ang paglalaro at pagtatrabaho.
So, dumating yung point na parang ang yung nagkaroon ako ng business partner, nagtrabaho kami ng trabaho ng maigi. At saka yung business partner ko nga pala siya na rin yung lumabas as father ko o mentor ko sa buhay, dahil siya yung talagang pumush sa akin magpursige na magtrabaho na magtrabaho. Imagine 7 days a week nagtatrabaho kami. And 7 days a week, siguro 10 to 12 hours a day nagtatrabaho kami. Or more siguro kasi ang ginagawa ko, nagtatrabaho ako sa umaga as employee. At the same time, pagtapos ko magtrabaho, diretso ako sa opisina para magbalot, mag-impake ng mga orders sa Shopee, Lazada. Ito yung mga kalakasan nga pala nung Shopee pa, yung bago pa lang, wala pang mga commissions and all. So yun, nakaipon talaga kami doon. So yung wala pang commission si Shopee, syempre lahat ng tubo, lahat ng margins mas maganda kasi walang commission eh. Walang kahit ano shipping fee, sagot din nila. Talaga nagpapasikat pa si Shopee ng mga panahon na to. So maganda rin na nakauna sa Shopee. So nasabi kong nakaipon kami doon. At the same time, yung mga panahon na to medyo every now and then gumigimik-gimik pa rin ako, which is masama. Parang pinupuyat ko yung pagod na ako sa trabaho, pinupuyat ko pa yung sarili ko, trabaho pa akong trabaho. So parang hindi naging maganda sa hindi naging maganda sa buhay ko yung ginawa ko na yon, na parang pinagsasabay-sabay ko lahat. Parang pinagod ko lang yung sarili ko, parang gano'n, in-stress ko lang yung sarili ko. Syempre, hindi mawawala na mag-aaway kayo ng business partner mo dahil papasok ka sa trabaho, lasing-lasing ka o nakainom ka, wala ka sa mood kasi puyat ka. So isa talaga sa mga factor is yung focus mo. Kailangan talagang itigil mo na kung ano man yung mga party na yan. Gumanyan ka, uminom ka, siguro pag tapos ka na, pag nakaangat ka na talaga, masabi mong stable ka na. Although ngayon kasi hindi na rin ako ganun, parang nakasanayan na, which is good for me. Ako gusto ko yun, parang at least hindi na ako pala inom, o hindi na ako napupuyat, wala na yung mga gimmick, wala na yung unnecessary sa buhay. Kasi wala na, pamilyado na ako eh. And mas masarap magkapamilya, parang masarap na masaya yung pamilya mo. So going back to the topic, yan mga sinabi ko, yan yung mga naging big factor. And then syempre, para magkaroon ka ng another source of income mo, kung yan gusto mong pumasok sa mga buy and sell, sa trading, kailangan talaga marunong ka mag-risk. Okay? And ito pala sa mga pinaka-importante, marami kasi ako nakikita sa mga nakakausap ko o sa mga tao sa paligid ko, yung iba, parang mabasa ko, hirap na hirap silang umangat sa buhay dahil meron silang binubuhay na, kunyari, let's say for example, bata pa siya, 20 plus pa lang siya, pero binubuhay na niya yung either kapatid niya or parents niya. For me kasi, yung mother ko, which is TNT siya before sa ibang bansa, ang good thing sa amin is yung mother ko, alam niya na hindi kami makakaangat kung pag-graduate namin, aasa na siya sa amin. So ang mother ko is trabaho pa rin siya ng trabaho para sa sarili niya. Hindi na kami humihingi sa kanya. Parang sinusuportahan niya kung sino pa yung kailangan ng suporta. Hanggang eventually lahat kami hindi na namin kailangan ng suporta. That's the time na umuwi na siya. And at the same time, pag uwi niya, hindi rin siya umaasa sa amin. Kami na bahala kung magbibigay kami, pero siya pa rin sa sarili niya, hindi siya umaasa sa amin. So yun yung case ko, which is good for me, na parang hindi ko na kailangan magkaroon ng mga problema o unnecessary gastos. Lahat ng pera ko is para sa future ko na at sa magiging pamilya ko.
Ngayon, para naman sa mga may problema na sa kanila talaga nakaasa, well, hopefully magawan nyo ng paraan na yung umaasa sa inyo, kaya din nilang wag umasa sa inyo, na kumita rin sila. Minsan, sabi nga nila, yung comfort, yung mapatay sa mga goals natin, sa dreams natin. Kasi syempre, masyado tayong komportable na, hindi na tayo nag-excel sa buhay, wala nang challenges. So yung mga umaasa sa inyo, minsan akala nyo tulong na lang kayo ng tulong, ganyan, palaging magandang tumulong sa pamilya nyo. Minsan yung tulong na yan, masyado nang inaasahan yan ng mga tao. So kung kaya pa nila, kung tingin nyo kaya pa, bata pa naman sila, o kaya pa nila magtrabaho, sana ma-push nyo rin sila na magtrabaho pa, magpursige na magkaroon ng pagkakakitaan. Huwag yung nakaasa na lang sila sa iyo. Tandaan mo, kung bata ka pa o 20 something ka pa, meron ka pang bubuhayin din. Kailangan mong buhayin yung sarili mo, kailangan mong buhayin yung pamilya mo, magiging pamilya mo, hindi lang sila. So kung bubuhayin mo silang lahat, sabihin natin, okay, kailangan gusto mo silang buhayin lahat, well, baka mahirapan kang mabuhay sila lahat, kasi sabay-sabay yun hindi ka makaipon. Syempre gusto mo lahat pasayahin, 'di ba? Lahat maiinggit kung may binigyan ka ng regalo o kung ano man, 'di ba? Kahit papaano medyo mas mahirap yung ganyan. So hopefully, kung mapo-persuade mo sila na kumita ng sarili nilang pera, will be better for you. Yun yung para lang naman sa akin yun. Okay? So dalawa lang naman yung yung usually na nakikita ko kasi na concern. Yung sa akin na yun nga, maayos naman na naman yung sariling gastos ko lang kung ano yung sa akin para sa pamilya ko. And then yung iba naman, which is yun nga, umaasa na sa kanila. Marami nang umaasa sa kanila simula nung nagtrabaho sila. Parang lahat binagsak na sa kanya, o bahala ka na, buhayin mo na kami. So isa yun sa mga mahirap. So hopefully, actually marami akong nakitang ganung kwento, parang mas nagiging better yung buhay nila simula nung hiwalay sila sa pamilya nila. Kasi wala na silang inaasahan sa isa't isa. Parang lahat kailangan dumiskarte na sa buhay. Kasi nga, naghiwa-hiwalay na wala nang inaasahan. So naniniwala ako doon na kapag wala ka nang inaasahan, mas magiging okay pa para sa bawat isa, dahil kanya-kanya na kayong diskarte ngayon. Ganun din kasi kami magkakapatid. Kanya-kanya kami ng diskarte sa buhay. So far okay naman kami, not bad naman ang buhay namin. So ayun, itong mga sinasabi ko ngayon, hindi ko masasabing mag-work to for lahat, no. Ito ay parang mga opinion ko lang, or suggestion ko lang, tips ko lang sa sarili ko, at saka sa mga na experience ko, o mga nasa paligid ko, na nakikita ko na tingin ko kailangan i-improve pa, baguhin pa. So hindi ko masabing mag-work to sa lahat, pero hopefully nakatulong to sa inyo, makatulong to sa inyo, as magkaroon kayong idea para next year, kapag pag-uumpisahan nyo yung 2025, at least meron kayong i-follow, o meron kayong ID magagawang iba naman, parang change. Kung wala pa kayo doon sa gusto nyong buhay, hopefully kung makatulong tong mga sinabi ko sa inyo. Alright, I think doon na muna tayo mag-e-end ngayon. Kung meron kayong questions, just leave a comment. And hopefully baka like and subscribe kayo sa page. Gusto ko ma-reach yung goal ko ngayon, is maka-reach nung 1,000 subscribers. Ayun. Alright, see you next time. Bye.